Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Ako nga pala si Marshall Akpang, nagbabalik muli sa inyo. At ito nga guys, may isang salita na nakakapikon, nakakaburaot, at maraming naasar dito sa salitang ito. Ito ang salitang panunumbat. Pero alam nyo ba guys, hindi ka susumbatan ng isang tao kung wala siyang naitulong sa iyo. Siyempre, yung wala naitulong, siyempre wala rin silang may susumbat sa iyo. Tama? Pero, marami naman talagang tumutulong na hindi nanunumbat. Kumbaga, ang pagtulong nila ay ang kabutihan nila na natutunan nila sa Panginoong Diyos. Pero, ito ang tanong. Tama ba o mali ang panunumbat? Para sa akin, dalawa ang kasagutan ko dyan. Tama, nagiging tama siya dahil kung ang panunumbat na yun ay pagpapaala lamang na yung taong yun ay may nagawang mabuti sa iyo, ay nagiging okay yan yung pagpapaalala. Pero nagiging mali siya kung halimbawa paulit-ulit na lang siya dun sa sa panunumbat sa iyo na kulang na lang sabihin niya sa iyo na tanawin mo ito ng utang na loob habang buhay. Habang may hininga ka, tanawin mo ito ng utang na loob. Pero dun sa pagpapaalala lamang, malaking ibig sabihin kasi yun guys, na maaring may naitulong siya sa yung mabuti, yung malaking oportunidad nagbukas sa buhay mo, siya ang naging dahilan para yumaman ka, siya ang naging dahilan para na-enroll mo yung mga anak mo o na-enroll ka dahil sa isang taong yon. At higit sa lahat, nagkaroon ka ng trabaho dahil sa kanya, nagkaroon ka ng business dahil sa kanya. So, ang panunumbat ay nagiging mabuti kung ito'y pagpapaalala lamang. Nagiging mali kung ito'y paulit-ulit na lamang. Tama? Kaya yun guys, maraming salamat at abangan nyo ang vlog na ito tungkol sa panunumbat dahil magbibigay ako ng senaryo kung bakit nagiging mali siya at nagiging tama. May kwento doon na pwede nyong pagbasihan. Muli, ako si Marshall Apang. God bless sa inyong lahat.